Bagyong Pablo, binansagang deadliest disaster sa buong mundo nitong 2012 ayon po sa isang international agency. Mahigit 1,000 ang patay sa kalamidad at mahigit 800 pa rin ang nawawala hanggang ngayon. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Kagimbal-gimbal ang tumambad ng mga tagpo. Kasunod ng walang humpay na pag-ulang dala ng Bagyong Pablo sa ilang lugar sa Mindanao nitong Disyembre. Higit sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ang nakapanlulumong pagkamatay ng mahigit 1,000 nating kababayan. Partikular ang mga nabaon ng buhay sa Davao Oriental at Compostela Valley. Hanggang ngayon, mahigit 800 pa ang nawawala. Ang pananalasa ng Bagyong Pablo, binansagang ang deadliest disaster sa buong mundo nitong 2012 ng Impacts Forecasting Reinsurance Intermediary, isang international agency na nag-aaral ng mga implikasyong pinansyal ng mga trahedya sa mundo para sa reinsurance ng mga kliyente nito. Pero sa kabila ng tinding pinsalang dulot ng Bagyong Pablo, umabot lamang ito sa signal number 3. Paliwanag ng Pag-asa, hindi naabot ng Bagyong Pablo ang lakas ng hanging dala ng mga bagyong nasa signal number 4. Ang ulan naman ito, katamtaman lang daw. Kay Pablo, kaayusan lang actually para sa typhoon. The problem is yung terrain. Yung kaakibat na hangin dapat ni Pablo is okay lang para sa isang typhoon, no? Pero yun nga sinasabi natin na hindi laging nakabatay sa ulan yung intensity ng bagyo. Laging sa hangin yan eh. Giit pa ng Pag-asa, naging sapat daw ang babala nila sa Mindanao. Nagkataon lang umano na hindi ganun katibay ang mga infrastrukturang napinsala ng bagyo. Bukod pa sa flash flood at landslide prone area ang mga sinalantang lugar na bihirang daanan ng bagyo. Pero itong Mindanao talagang hindi ganong tinatamaan ng bagyo. So, ang mga bahay dyan, mga lightweight materials lang halos. Ayon sa mga otoridad, malakas o mahina man ang bagyo, mainam na maging handa at sumunod sa mga paalala para iwas disgrasya. Kung ito yung signal number 3 or even number 4 ang nangyari sa Batanes, hindi ganon ang epekto. Dahil resilient yung mga tao doon. Hindi gaya ng Davao Oriental at saka Compostela, hindi sila sanay. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting.